So what's up guys, bali another part na naman tayo ng pagre-restore kay Wave. So yan guys, kung makita nyo no, may side mirror na siya. So kinabit ko lang yung dati niyang side mirror. Di ko alam kung stock pa to guys no. May nakalagay na yan, HPI. So di ko lang alam kung stock pa talaga ng Wave to. Bali yan muna yung kinabit natin pansamantala kasi paparestore natin to guys no. Madaming process to guys kasi naka with sidecar siya. Tapos papalipat ko na rin siya sa pangalan ko. So madami-daming process to kaya mas maganda kung walang issue yung motor natin. So mga standard tambucho lang napalitan natin diyan. Tsaka yung mugs. So all stock na. Bali sabay-sabay na yung process natin sa kanya guys no. Restore, change of body type, tsaka change of ownership. So yan guys no, bali sa ibang video ko na lang yun. I-share ko na lang sa inyo yung magiging process natin sa papers ni Wave. And for today's video nga pa natin guys is magpapalit na tayo ng seat cover. So yan, tayo na magpapalit guys no. Meron tayo ditong tacker. Papalitan na natin tong seat cover niya Hello Kitty. Pagkatapos nga pala nyan guys, no, itong shock natin. So okay pa tong makakabit na shock. Bali ang plano ko dito guys is re-repaint na lang natin no. So re-restore na lang natin tong rear shock niya. Bali pipintura na lang natin yan guys no. Check natin kung paano natin siya ma-restore para magmukha lang siyang okay pa. So yan, re-restore na lang natin to. Kaya yan, ang project natin ngayon is yung seat cover at yung rear shock natin. So para medyo okay na siyang tingnan. So yan, bali umpisan ko na, tatanggalin natin tong seat cover niya. Tsaka yung kaha ulit. Bali yan, baklas na naman lahat yan. Para lang makuha natin tong rear shock niya. So yan, umpisan ko na. At ayun na guys, nabaklas na natin yung gagawin natin ngayon. So re-repaint natin tong shock, tapos papalitan natin ng seat cover. Bali yan yung Wave natin ngayon no. Malinis na talaga siya ngayon. Wala tayong makikitang makakapal na traces ng mga dumi-dumi. So yan, malinis siya ngayon. Kaya dito naman tayo guys, ayusin natin tong dalawang to. Kaya yan guys, bali unahin na natin to seat cover. So umpisa natin yung upuan guys. Bali tatanggalin na lang natin yung mga dati niyang tacker. Medyo matagal-tagal to guys no. Kaya yan, umpisa na natin to. Ay! Yan si Hello Kitty. Yan, meron naman siyang tacker. So baklas na naman tayo ulit. 2 hours later. Ayun, tanggal din natin. Bali yan guys, natapos na natin siya baklasin. Ngayon kakabitin natin yung bagong seat cover niya. So yun guys, hindi tayo expert sa pagkakabit pero tatakayin na lang din natin. At ayan na guys, tapos na natin yung upuan natin. So yan, natagalan tayo dito guys no, dahil ayaw kumapit nung bala natin na tacker. So tsambahan lang yung nagagawa natin. Kaya yan, madami tayong nasayang na bala guys no. Kaya yan, nahirapan tayo dito sa upuan. Ngayon is pagtsatsagaan na lang muna natin to. Pero mukhang okay naman. Kakabit na natin ito mamaya dyan sa motor. Tapos next na natin yung shock nya. So yun guys, para naman sa shock natin, bali bala ko dito guys is pipinturan lang natin no. So mas maganda kung ma-disassemble natin to. Mabaklas natin lahat ng parts nya. So check na natin kung paano para medyo malinis tingnan yung pag-repaint natin. Pangat naman pag i-repaint natin ng ganito, madadamay yung ibang parts na di dapat mapinturahan. So yan, bali gagawa ko lang muna ng paraan guys kung paano natin mabaklas lahat to. Papakita ko lang sa inyo guys pag nabaklas na natin. At yun na nga guys, natanggalin natin yung isang shock nya. So yan, disassemble na natin siya. So ganito nga lang pala ginawa ko guys no, para matanggal. So yan, ganito lang, DIY lang ako. So ginato ko lang siya, tapos to, dalawang T-wrench. So may tali yan pababa. Tapos ito is tatapakan mo para bumaba tong spring, tsaka mo siya mahugot. So ito nga pala guys, natanggal ko na no. Ngayon pagkababa mo, kailangan mo lang ipasok yung size 17 na open wrench. Yan, para matanggal nyo itong dulo nya.
Bali natanggalin natin, yung lock naman tatanggalin natin ngayon. So gigit na lang natin yan para matanggal na siya, mahugot. So yan lang yung ginawa ko guys na DIY. Baklasin ko na to tapos pipinturan na natin siya. So check natin kung anong kulay yung magandang ikulay dito. So yan, tapusin ko na to guys no. Tapos i-repaint na natin siya. At ayan na guys, natapos na natin silang baklasin yung dalawa. So gagawin lang natin dito is pipinturan na lang natin. So isa sa mga importanteng mapinturan natin is itong, yan, yung sa may ano niya sa baba. Kasi ito yung mas kita, tsaka itong spring. So yun yung madalas na makita guys no, kaya kailangan natin mapinturahan na maayos yan. Itong inner niya guys, pwede natin itong ano yun, pinturahan din naman. So check lang natin kung ano yung mga pipinturahan natin dyan. At ayan na sila guys no, kung makikita nyo nalihan na natin yan. So medyo nalinis na rin natin. Ngayon pipinturahan lang natin sila. So dito nga pala sa spring natin guys no, gagawin natin kulay white yan. Tapos lahat to is silver na. Dinamay ko na nga rin pala yung kickstarter natin saka yung sa may gear shift pedal. So kukulayin na rin natin ng silver yan. Tsaka itong mga to. So yan, hintayin ko lang sila matuyo dyan, tapos pipinturahan ko na rin sila maya maya. Ito nga pala yung mga pintura ang gagamitin natin. So meron na naman tayo ditong samurai paint na surfacer, white para dun sa may spring nya, tapos clear, at yung silver natin. Ito na yung gagamitin natin silver guys no, kasi naubos na yung botany natin. Kaya ito na lang muna yung gagamitin natin para dun sa silver natin sa shock. Kaya yan, hintayin ko lang silang matuyo dyan, tapos pipinturahan na rin natin. So gagamitin na natin ng surfacer. Natakpan na rin natin yung mga kailangan takpan para di madamay sa pagpipintura natin. So yun guys, bali tapos na tayo sa primer nya. Next natin yung silver. So ito nga pala guys is white. Tanggal natin yan mamaya para di madamay pag nagpintura tayo ng silver dito. So yun guys, tapos na yung 10 minutes. Next naman natin is itong silver nya. So ito yung gagamitin natin. So yan guys, another 10 minutes na lang ulit para sa clear natin. So yan, okay na yung pagkakasilver nya. So yan guys, bali lumipat muna tayo ng pwesto kasi umaambon na no. So yan, bali pipinturan na natin ng white to, yung spring nya. So mamadali na natin. So yan guys, bali napinturan natin ng white yan. Ngayon mag second coating pa tayo, so hintayin natin ng 10 minutes. So yan, balit na lang hintayin natin matapos yung spring nya. So yan na nga guys no, may problema tayo, umulan na. Bali nakasilong na dito yung natapos natin. Itong mga nasilveran natin. So yan, okay na yung mga yan. Problema lang natin ngayon is yung spring ng shock natin. So naiwan pa dun. Kaso umuulan. So guys, habang hinintay natin matuyo ng spring, so kakabit na natin itong dalawa. So yan, malinis na ulit siya tingnan. Yan ang kapangyarihan na repaint guys. So yan, okay na ulit. Sa shock na lang tayo bago natin may kabit lahat ng kaha nya. So yan, bali ayusin ko lang yung shock natin, tapos kakabit na natin dito sa motor. At ayan na guys no, sa tagal natin naghihintay, so okay na ito, mga tutuyo na. Ngayon is assemble na lang ulit natin siya, tapos kakabit na natin kay Wave para mabuo na ulit natin yung kaha nya. Bali assemble ko lang to guys, tapos kakabit na rin natin siya. So yan guys, natapos na natin assemble yung rear shock natin. So may mga onting gas-gas lang yan kasi nahirapan tayo ikabit. So yan, kung makikita nyo, para na ulit silang bago. Parang stock ng pang smash. Ngayon is kakabitin natin siya dito sa may motor natin. So tingnan natin yung magiging appearance nya. So yan, bali kakabit ko na siya para makabit na rin natin yung ibang flarings nya. So yan, nakabitan natin yung rear shock niya guys. So yan, puting-puti siya guys no. So bagay na bagay ito para sa kaha natin. So yan, para na ulit siyang bago. So guys, balik kakabit ko na yung mga kaha niya. Check natin yung final appearance niya ngayon. Na nakabit na rin natin yung seat cover niya itim. Siguro ito na yung magiging last na ayusin natin sa Wave. Kasi ang pinaka papalitan na lang natin dyan is yung kaha niya. So mahuli na yung kaha guys no, medyo mahal kasi yun. Mataas ang presyo. Masakit sa bulsa guys no, kaya yan, pagtsatsagaan muna natin yung kaha niya ngayon. Tsaka pala yung mga bolts guys no. Yan, maganda mapalitan ng stainless or chrome yan. Ito pa pala guys no, yung kulay ng mugs natin. Isa pa pala to sa mga kailangan natin ayusin. Bukod sa kaha niya, so yung mugs pa pala yung kulay ng mugs. So yan, kakabit ko na yung mga kaha niya. Check natin yung magiging final appearance niya.
So yun guys, after na ilang oras natin paggagawa, so yan, didilim na naman. So tapos na natin tong wave natin ngayon. So yun guys, bale, check nyo muna kung sulit yung pag-restore natin kay wave. Hold on, yeah, you know me. Late night, all night, don't need no sleep. Ay, hold on. Whole life been right about right now. Whole lot chit chat, can't do that, settle down, pipe down. So ayan na siya guys, no? Kung makita nyo, kaka na lang ang problema natin dyan. Tsaka yung mugs natin, yung kulay na mugs. Yan na lang yung magiging next project natin pag nagkaroon na tayo ng budget. So yan, after na ilang linggo natin pag-ayos, okay na si Wave. Working na maayos, tumatakbo na siya ng maganda. Bali, ito na yung gagamitin natin guys, no, sa mga iba't ibang biyahe natin. Next video nga pala natin guys, no, paparestore na natin siya. Katulad ng sabi ko, ipapa-change name natin siya, change body type. Dahil naka-sidecar siya dati, so papasingle na natin siya. Pagkatapos is register na rin. So tatlong process ang gagawin natin para maging legal na si Wave natin sa kalsada. So yan lang guys, no, for today's video natin. Thanks for watching at ride safe sa inyo.